everyone! Ito po si Len na nagbabalik para sa ating sharing and devotion video at ngayon po tayo ay nasa ating 96th day na ating sharing and devotion video and sorry po, medyo late ako nakagawa ng devotion ngayon kasi nga late na dumating ang aking alaga alas 10 so inintay ko po siya matapos maligo para tuyuin ang kanyang buhok dahil alam niyo na babae, kailangan asikasuhin tsaka nag-iisang anak tsaka isang alaga ko lang naman yan kaya mayroong problema kasi bukas ay tanghali pa siya papasok sa eskwelahan. Kaya hindi masyadong pressure sa kung anong oras ang magiging gising natin. Pwede tayong gumising ng alas 6. Di kagaya pag mga normal na pasok niya na dapat mga alas 5:30 ay gising na ako para maganda ng pagkain at mga gagamitin niya. So, bago po tayo magpasimula ng ating devotion, huwag natin kakalimutan na mag-pray sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas, buhay, at karunungan para sa ating gagawing pagbubulay-bulay ng Kanya salita. Let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo sa araw na ito, Panginoon, na bagamat kami po ay nakakaramdam ng pagod, Panginoon, dahil sa buong araw namin pagtatrabaho, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, dahil sa pagdating ng oras ng pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, ay binibigyan nyo kami ng panibagong lakas, Panginoon, para magawa at matupad, Panginoon, ang inyong pinagagawa sa amin, Panginoon, na maipahayag ang inyong salita sa pamamagitan ng oras ng aming pamamahinga, Panginoon, sa aming mga trabaho o ginagawa sa buong araw, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na palaging ipagkakaloob ang karunungan sa bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy kami at lagi-laging nagpapasalamat sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, upang kami ay matubos sa aming kasalanan. Kaya kaming lahat ngayon, Panginoon, ay malaya, masaya na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Kaya din, Panginoon, salamat sa laging pakikipisan na banal na Espiritu na siyang gumagabay at nag-uudyok sa amin, Panginoon, upang ang aming magawa lamang, Panginoon, ay ang nakapagpapasaya sa inyo, Panginoon. Lagi po kayong mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, at kami ay mananatili, Panginoon, na nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, sapagkat walang ibang makapangyarihan, walang ibang may kakayahan at pagmamayari ng lahat ng naririto sa aming paligid, Panginoon, maging ang aming buhay ay para sa inyo, Panginoon. At kayo ang lumikha sa amin, kayo rin ang may karapatang kumuha nito sa amin. So, maraming salamat po, Panginoon, at nawa ay maging mabuting pag-aaral ito para sa bawat isa sa amin nang sa gayon ay mai-apply sa buhay ng bawat isa sa araw-araw. Ito po ang aming samdalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 19:18. Sabi dito, lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. Message, at ganoon din daw ang ginawa na ikalawang alipin na pag-uulat. Pero ang tinubo naman ng iniwan sa kanyang gintong salapi ay 5. Application. Kung mapapansin natin dito, hindi lang naman sa dami ng tinubo nakabase ang Diyos. Ito ay kung ano ang ginagawa natin sa mga pinagkaloob niya sa atin. Ayaw niya na aksayahin natin ito o masayang lang. Kaya nga, binibigyan tayo ng Diyos bawat araw ng buhay, lakas at hininga para maraming magawa na mabuti sa bawat araw. At sa pagsapit ng gabi ay maaaring pagod ang pisikal na katawan kaya kailangan matulog at magpahinga. Mahalaga na maliit man o malaki ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, lagi kang nakakaisip ng paraan para mapagyaman, mapagbunga, maibahagi at maitulong ito sa iba. Dahil sa huli, mag-aani tayo sa kung ano ang itinanim at ginawa natin para sa iba. At sa panahon ng pag-uulat o pagsusulit sa Diyos, ay masaya mong masasabi na hindi nasayang ang ipinagkatiwala sa iyo. Alam din ng Diyos iyon at siya ang magbibigay ng di masukat na gantimpala. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, dito, nakita natin na pinuri ang
unang nag-ulat na kung saan ang ibinigay sa kanyang isang gintong salapi ay nagbunga or tumubo ng 10, 'di ba? Ito naman ay another story, yung ikalawa na lumapit sa ating Panginoon na parehas din na binigyan ng isang salaping ginto at ito naman ay namunga o tumubo ng 5, 'di ba? So, parang kung iisipin natin, hindi naman tayo dapat nagko-comparison, 'di ba? Sabi ko nga, merong iba't ibang pinagkaloob sa atin, maaaring may iba ay marami, maaaring ang iba ay kakaunti. Ngunit bawat isa sa atin ay mayroon talagang ipinagkaloob o binigay ang ating Diyos na kakayahan, kayamanan, talento at karunungan, 'di ba? May iba lang na talagang iba-iba ang paraan ng pag-excel, iba-ibang paraan ng pag-a-apply, 'di ba? Kaya ang nangyayari ay iba-iba ang dami or bilang ng nagiging bunga nito, 'di ba? So, dito hindi naman dapat malungkot itong taong ito na 5 lamang ang kanyang tinubo or binunga, 'di ba? Pero ang importante, sabi nga, nakikita ng Diyos na hindi mo sinasayang, hindi mo isinasangtabi, hindi mo binabaliwala, kundi ito ay iyong ginagamit sa mabuting pamamaraan, 'di ba? At least ikaw pa rin ay nagtatanim. Sabi nga ang taong nagtatanim, 'di ba? Kaya ang madalas na example ng ating Panginoon sa kanyang mga karamihan ng kanyang mga talinghaga ay tungkol sa maghahasik o nagtatanim ng mga binhi, 'di ba? Meron din naman na alam naman natin na mga alagad na ating Panginoong Yesus ay mga mangingisda, 'di ba? Na kung saan ay nangingisda ng mga tao o mga kaluluwa na kung saan sila ay mailapit sa ating Panginoon. Ngayon, ito namang pagtatanim ng mga binhi or mga buto, ito naman ay may iba't iba kasi na tao na magiging paghahasikan mo or pagshe-sharean mo nito, 'di ba? May iba merong aakseptin, may iba may hindi, merong iba inaccept pero natalo ng makamundong mga bagay, may iba inaccept na masaya pero natalo din ng mga problema sa buhay, may iba na akala natin ay nagbubunga, subalit ito pala ay hinayaan nila na maging stagnant or kumbaga naka-stuck lang, 'di ba? So iba't iba ang pamamaraan ng bawat isa, may iba't ibang technique, may iba't ibang pamamaraan, may iba't ibang strategy, kumbaga, 'di ba? Pero ang importante, hindi mo pa man nakikita ang bunga or tinubo sa ngayon, 'di ba? Pero as times goes by, ay meron at meron pa rin naggagawin na paraan ang Diyos para sa gayon yung iyong inihasik ay magkaroon ng bunga, 'di ba? And syempre, nakikita ng Diyos yung effort natin na maibahagi ito sa iba, 'di ba? Kagaya gagawin ko na lamang example ng aking sarili na kung saan ang Diyos ay pinagkalooban tayo ng kakayahan sa pagsasalita, pagpapaliwanag, 'di ba? So, ang ginagawa natin ay ginagamit natin ito at ginagamit din natin ang ating social media para sa gayon ay maipahayag o maibahagi ito sa iba. Ngayon, nasa mga nakikinig na ito, nakakabasa o nakakapanood, kung ano ba ang magiging impact nito sa kanila, 'di ba? Sila ba ay susunod? Sila ba ay magsasawalang bahala o i-apply ba nila ito sa kanilang sarili at kung ba magkakaroon sila ng self-realization na makikita nila ay may punto itong kanyang sinasabi, 'di ba? 'Di ba? Ang Panginoong Diyos, although siya ay mapagbigay ng lahat ng mga bagay sa atin, pero hindi rin siya ang Diyos na mapag-aksaya, 'di ba? Kumbaga, nais niya na para sa kapakinabangan din naman natin yan kapag kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos ay ibinabagi natin. Sabi nga, 'di ba, kapag ikaw ay laging tikom, ay magiging mailap sa iyo ang mga pagpapala. Pero pag ikaw ay laging bukas palad, na kung saan ikaw ay bigay ng bigay, kagaya ng pagbibigay ng ating Diyos sa atin, ay mas lalong naa-attract mo ang mga pagpapala or blessings ng ating Panginoon, 'di ba? Huwag mong iisipin na nalulugi ka sa pagbibigay mo, sa iyong pagbabahagi o pagtulong sa iyong kapwa, dahil hindi ka man masuklian ng iyong kapwa, ang Diyos ang siguradong magsusukli sa iyo at magbibigay ng iyong gantimpala na kahit kailan ay hindi mo pa na-imagine at hindi mo pa kayang sukatin kung gaano ito kalaki, di ba? Pero yun pa lang na nagigising tayo sa bawat araw na may lakas,
iniingatan tayo, ang ating pamilya, 'di ba? Isa nga sa sobrang pinagpapasalamat ko sa Diyos na talagang yung aking pag-uwi ay it was a mission accomplished na kung saan ay natugunan ko talaga ang mga kinakailangan para makasama ko ang aking pamilya. Nakita ko ang kanilang tagumpay at ang kanilang pinaghirapan na pag-aaral, 'di ba? Na kung saan ito ay nagbubunga, hindi pa man ganoon kalaki ang pagbubunga sa kanila dahil syempre, step by step, unti-unti, pero at least kahit papaano may nakikita ka na bunga sa kanila, 'di ba? And syempre yung mga feedback ng kanilang mga guro, mga teacher, mga kaibigan, 'di ba? Doon mo makikita na thanks God dahil yung naging pagpapalaki mo sa kanila ay isang godly example na kung saan 'di ba ay marami ang natutuwa sa kanilang mga katangian na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, 'di ba? So sa bawat isa sa atin, ayan, hindi man sa pamamagitan ng ating mga anak, mga kapamilya, pero sa pamamagitan ng ating mga kaibigan o mga nakikilala, 'di ba? May iba sa atin na masipag mag-imbita, masipag makipagkwentuhan, 'di ba? Pero yung pakikipagkwentuhan natin, make it with the sense, and syempre, ang ipinopromote natin o ang pinagyayabang natin sa ating kapwa ay tungkol sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus na pagliligtas sa atin sa krus at ang pag-ibig, pagmamahal, grasya at habag ng ating Diyos Ama para sa atin na kahit hindi tayo karapat-dapat dahil lahat tayo ay nagkakasala. Wala sa ating nakaabot sa kanyang kaluwalhatian, pero sa sobrang pagmamahal niya sa atin, siya pa ang nagpadala ng kanyang bugtong na anak para tubusin ang kasalanan natin na hindi natin kayang malinis o mailigtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga mabuting gawa. Pero dahil sa ating Panginoong Yesus, ang lahat ng mga ginagawa nating mabuti, lalo na kung tayo ay may matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, ay isang masamyong handog na ikinatutuwa ng ating Diyos Ama. Kaya sa mga hindi pa tumatanggap, kumikilala, at wala pang matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, nawa ay nagiging daan ng ating pag-share ng devotion na ito or pakikinig ninyo ng iba't ibang mga preaching or preacher nang sa gayon ay mahikayat kayo na magkaroon ng personal na pag-uusap, personal na pakikipagniig, personal na pag-aaral ng salita ng Diyos, at personal na pagbubulay-bulay ng kanyang salita, nang sa gayon ay ma-inlove din kayo sa ating Panginoon Diyos. At lagi niyong tandaan, ang in love sa ating Panginoong Diyos ay laging blooming, maganda, at gwapo lagi. Dahil nga, napupuspos tayo ng banal na espiritu mula sa ating Panginoong Diyos, at yun ang nagsashine sa ating mukha at sa ating pagkatao, the Christ likeness. So nawa po may natutunan tayo sa ating share ng devotion video ngayon, and let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat mga pagpapala at talento, Panginoon, o kakayahan na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Bagamat ano't ano man ito, Panginoon, ito man ay marami, ito man ay kaunti, Panginoon, subalit nais po namin, Panginoon, na gamitin ito para papurihan ka at maidakila ka, Panginoon, at maipagyabang namin kayo sa aming mga kapwa, Panginoon, na kung saan, Panginoon, sobra-sobra ang pag-ibig niyo sa amin at hindi namin maipaliwanag, Panginoon. Basta sa sobra niyong pagmamahal sa aming Panginoon ay willing kayo, Panginoon, na isinakripisyo ang inyong anak na si Jesus para sa katubusan ng aming kasalanan at matubos lamang kami mula sa kamay ng mga kaaway, Panginoon. And we pray, Lord God, ano mang mga dalangin namin, whether it's physically, financially, spiritually, socially, Panginoon, at anong pa mang mga kakailangan namin para sa aming negosyo, trabaho, Panginoon, o ano mang mga pinagkakaabalahan namin sa bawat araw, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang nagbibigay nito sa amin. Lalong higit, Panginoon, ang proteksyon sa anumang mga dadanasing mga kalamidad, mga pangyayari sa mundo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that we are safe, that we are justified, and we are a child of you, Panginoon. At mahal ninyo kami, Panginoon. At gayon din, mahal din po namin kayo ng aming buong puso, ng aming buong isip at buong kaluluwa, Panginoon. At sa gayon, Panginoon, ay gagawin po namin ang aming makakaya, Panginoon, upang maibahagi ito sa iba, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagtulong, at walang kondisyon, habag, at grasya ninyo, Panginoon, para lang kami ay mailigtas
Muli, Panginoon, kayo po ang siya mag-gari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami ay maakit o makuha ng kalaban sa inyong kamay, Panginoon. Alam po namin na ang lahat ng aming mga panalangin are yes and amen. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Ayan. So, good night po sa ating lahat. And God bless. See you again tomorrow. Bye.